Tuloy-tuloy yung ulan, napansin nyo ba? Amen? Tuloy-tuloy yung ulan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pahinto-hinto. Joke lang, para masaya lang. Alright, so proceed na agad tayo. And sa ating pong pangatlong Sunday, Armor of God. Question natin agad para mabilisan. Naranasan mo na bang gusto mong may protection kapag may dumating na problema? Amen. Naranasan mo na bang gusto mong may protection ka kapag may dumating na problema? Halika nga, Dave. Ito ka. Tayo ka lang dyan. Naranasan mo na ba, no? Ganito kalaki yung protection nyo. Batuhin nyo nga ako. Diba? Yung gusto mo na may sasalo sa lahat ng bigat. Yung may tatakip kapag sugat ka na. Diba? Yung protection na kung saan siya yung sasalo para sa'yo. Kasi hindi ka masasaktan. Ayaw kang masaktan. Di ba? Gusto nyo ba yung ganon? Yung kapag may fear ka, siya yung magbibigay sa'yo ng tapang. Amen. Yung gusto mong sumuko, yung magpapalakas sa'yo. Kaya lang yung kasama mo, sabihin mo, hindi ganon. So, ibig sabihin, subukan nyo, sinong gusto matapang, batuhin nyo ako. O, sino matapang? Iba, matapang ka iba, batuhin mo nga ako. Oh, sige nga. Oh. Sabi ni Eva, yari ako. So yun, thank you Kuya Dave. Yan. Naranasan nyo na ba yun? Or ikaw yung lagi na lang panangga? Ikaw na lang yung laging sumasalo? Yan. So in Ephesians chapter 6, verse 16, sabi rito, above all, Amplified version po yung gagamitin natin. Ephesians chapter 6, verse 16, above all, sabi diyan, lift up the protective shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. And sa Pinoy version po, sabi rito, gamitin ninyong shield ang faith nyo para patayin ang umaapoy na arrows galing sa masama. Amen? So, tingnan natin yung historical background kasi mahirap naman gamit tayo ng verse. Kapag dumating tayo doon sa langit, tuktukan tayo ng pinaka-author nito, gamit ng verse ko, hindi mo ako ina-acknowledge, Diba? Gusto nyo ba yun? Parang sumulat ka ng libro, may umangkin. Parang gumamit ka ng kanta, inangkin mo na gumawa ka ng kanta, may umangkin na iba. Amen ba? So, konting, aral, basa tayo ng verse, and then acknowledge natin, sabihin natin, kung sino yung gumamit ng verse, kung sino yung may sumulat ng verse, may akda ng verse. Amen po ba? So, ang sumulat ng Ephesians ay si Apostol Paul, at during that time, nakakulong po siya sa Roma. And bagamat siya nakakadena, sa Roman soldier, nakakadena siya. Yan, may picture ako dyan, boss para masaya. Nakakadena siya sa isang Roman soldier, pero habang siya nakakadena, hindi niya tiningnan yung pagkabilanggo. Ang nakita niya doon sa Roman soldier kung paano yung shield or kung paano yung gamit ng Roman soldiers makakatulong sa paglilingkod. Diba ang galing no? Although nakakadena si Apostol Pablo, ang nakita niya pa rin ay karunungan na galing sa Panginoon. Yung iba kasi kapag may problema, ang nakikita lang problema Hindi nila nakikita na ang problema ay pwedeng gamitin ng Lord para pagpalain siya. Tama po ba? Kaya nga, during nakakadena si Apostol Pablo doon sa sundalong ito, hallelujah, maaring nanghihina yun Pero ganun pa man, may isang bagay siyang nakita. At ang nakita niya, mga kapatid, pwede niya palang gamitin illustration yung ginagamit ng sundalo para palakasin yung kapwa mananampalataya sa paglilingkod. Can you say amen? Kasi nga, during that time, lumalago na yung mga mananampalataya sa Epeso. Gumaganda na yung kanilang paglilingkod. Kaya lang habang gumaganda yung kanilang paglilingkod, naharap sila sa iba't ibang problema. Pansinin mo ikaw, habang tumatagal ka sa iyong paglilingkod, mas maraming problema ang dumarating. Amen po ba? Pero normal yun. Amen. Kaya nga dito makikita natin, habang lumalago ang mananampalataya doon, subalit nahaharap sila sa matinding pagsubok. Like ko ang sinabi no pag Wednesday, nahaharap sila sa idol worship. Napuputol-putol, no? Naharap sila sa false teaching, sa persecution, sa spiritual warfare. Kaya, pinaalala ni Apostol Pablo, hallelujah, mayroon talagang labanan sa paglilingkod. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may labanan sa paglilingkod.
Hallelujah. Kaya nga sabi niya sa verse 16, above all, lift up the protective shield. Sabi diyan, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Kaya today I want to highlight the shield. Sabi rito, no? Sa historical background po nito, ito po yung tinatawag na scotum. O depende kayo kung anong pagbasa nyo dyan. At makikita natin dyan, ito yung ginagamit ng Roman soldiers na shield. Sino pong mahilig manood ng movies na about sa mga ganito? Meron ba mga ancient movies? Ako, gustong-gusto ko yung gantong labanan, yung tagaan ngayon kasi barilan eh. Kahit magtago ka sa bundok, patay ka eh. Di ba? Pero diyan talaga, totoong lalaki, matapang, lumabas. Di ba? Ispadahan tayo. At yung shield na yan, mga minamahal, ang haba niyan, according sa pag-aaral, higit kumulang 4 feet. No? 4 na paa. Ay, tama. Napatawa ko lang kayo. Ayan. Ito. Yung taas niyan. Andiyan sa gilid. And yung lapad niya ay higit kumulang na 2.5 feet or 0.76 meter. At karaniwang hugis daw niyan ay paoblong. Yan. At ang material daw niyan ay wood, no? At may leather na nakakover. Okay? At may metal din siya sa bahagi ng gitna na nagpo-protect sa kamay at sa bahagi ng shield doon sa humahawak. Okay? Dahil malaki yung curve na ito, siguro pag nakatayo si Audrey, buong covered yan, ng shield na yun, covered siya, hindi siya makikita, parang ganon. So kung titingnan natin, ang ganda ng shield na ito, amen ba? Ang ganda ng dekorasyon na ito, kung titingnan natin. Pero ganon pa man, hindi po yung dekorasyon basta-basta lang, kundi ito yung pangunahing depensa ng mga Roman soldiers doon sa digmaan na kapag umatake ang kaaway, every time na mayroong lalapit sa kanila, sila'y tagain. Every time na may lalapit sa kanila para sila'y panain. Yung shield na yan ang nagpo-protekta sa kanila para hindi sila masaktan. Kaya nga tinawag siyang shield. At ang shield na ito, ang purpose na ito ay protektahan sila. Amen po ba? So, hindi lang tulad dito ni Pablo sa church ng Ephesians na habang binabayo ng pagsubok ang Ephesian church, inaatake sila ng false teaching. Yung mga mananampalataya doon, pinipersecute. Hallelujah. Ito ang sagot ni Paul sa mga atake sa kanila ng kaaway. Sabi ni Paul, gamitin yung shield, ang faith nyo, para patayin ang umaapoy na arrows galing sa masama. Amen! Hallelujah! Kasi kung gusto mo talaga mamuhay para kay Kristo, dapat handa ka makipaglaban sa iyong pananampalataya. Kung gusto mong tumayo, manindigan sa faith mo sa Panginoon, dapat talaga mamuhay ka ng matuwid. Amen! And today, tingnan natin kung ano yung ginawa ni Apostol Pablo sa tulong ng Panginoon para protektahan ang mga mananampalataya sa kanilang panahon at pwede rin sa ating panahon na yon na magagamit ito para maging protection sa ating paglilingkod. Can you say amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord today? Hallelujah. First, topic natin, the shield of faith, the defense that never leaves you. So may dalawang mahalagang katotohanan dapat tayong maunawaan today. Ephesians chapter 6 verse 16a. Sabi diyan, above all, lift up the shield of faith. First, the shield of faith must always be in position. Amen ba? Hallelujah. So, sa Greek word, shield, ibig sabihin, turios, o bahala kayo sa ano nyo, pero binabasa ko, turios, and mula sa salitang tyra o tira, na ibig sabihin ay door. Yan. Ibig sabihin, full protection. Yun yung shield. And yung faith naman, sa Greek, pistis. Sabihin mo sa katabi mo, pistis. Sabihin, meron kang faith. Amen? Sabihin, complete trust, confidence, reliance upon God. Amen po ba? So, theoros plus pistis, ibig sabihin, buong pagtiwala sa Diyos, bilang ating protection. Sino naniniwala na iniingatan siya ng Panginoon? So ang shield of faith, hindi lang paniniwalang may Diyos, ito yung buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos bilang ating protection sa bawat spiritual attack. Amen po ba? Kaya sinabi niya Apostol Paul, above all, lift up the shield of faith. Amen ba sa mayroong pananampalataya? Hindi sinabi ni Apostol Paul, hanapin mo yung faith mo. Hindi niya sinabing gumawa ka ng faith. Ang sabi niya, itaas mo! Di mo sa katabi mo, itaas mo. Hawakan mo.
I-position mo yung faith na mayroon ka. Para kapag may problema, hallelujah, hindi ka kung saan-saan pumupunta. Ang tanong, nakaposisyon ba ang faith mo? Kung saan-saan ka nakaposisyon. Pero yung faith mo nawawala. Ang tanong, nakataas ba yung faith mo? Ang problema kasi maraming mananampalataya kapag maliit ang problema, ang laki-laki ng faith. Yan lang ang problema. Hina mo naman, Brad. Yan lang ang faith mo, ang hinihina mo naman, sis. Pero kapag dumating yung malaking problema, nawawala na yung kanyang faith. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Alam po niyo, sa buong Bible, may mga taong mayroong malakas ang pananampalataya. At yung mga taong malakas ang pananampalataya, sila yung ginagamit ng Diyos. Ang taong yung mayroong matibay na pananampalataya, sila yung nagtatagumpay. Sila yung gumagawa ng kasaysayan. Sila yung pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Dahil yung kanilang faith, yun yung lubos na pagtitiwala nila sa Diyos. Kaya every time na may umatake ng kaaway, ginagamit nila yung kanilang faith para i-shield sila, para ingatan sila, para proteksyonan sila, upang malagpasan nila ang iba't ibang challenges sa buhay. Yun yung sinabi ng Bible. Dahil ang faith, ito yung pagtitiwala sa character, sa kapangyarihan, at sa pangako ng Diyos. Sinong nananampalataya na may pangako ang Diyos sa buhay niya, magsabi ng amen. Hallelujah. Kaya ang ginagawa nila, hallelujah, yung faith nila, ginagawa nilang shield yun upang sa ganon, kumikilos, gumagawa ng himala ang Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kaya diniin ni Apostol Paul, sabi, balikan natin, Ephesians 6:16, above all, lift up the shield of faith. Kasi nga, mayroong labanan. Sabi mo sa katabi mo, mayroong labanan. Ito rin gusto kong ipaunawa sa inyo, church. Today, mayroong pong labanan. Hindi mo ba napapansin, ang bilis magbago ng mood mo? Tingnan mo yung katabi mo. Ang bilis mong matrigger. Ay. Ang bilis mong umalma. Yung matutulog ka na lang, nagagalit ka pa sa katabi mo. Di ba? Yung matutulog ka na lang sa gabi, ang dami mong reklamo. Napapansin mo ba, ginagawa mo naman ang lahat, mabuting mananampalataya ka naman, tatay ka, ginagampanan mo yung trabaho mo, nanay ka, ginagawa mo yung tungkulin mo, nagkatrabaho ka sa opisina, ginagawa mo yung best mo sa company, di ba? Isa kang student, nag-aaral ka naman ng mabuti, pero bakit parang may nanggugulo? Bakit parang may hadlang? Bakit parang may kontrabida? Napapansin nyo ba? Bakit parang hindi ka mapakali, ginagawa mo naman ang tama, pero laging mayroon nakahadlang. Laging may nagsasabi sa iyo na hindi ka talaga karapat-dapat. Bakit parang may bigat sa puso mo, pero wala ka naman nasaktang tao. May gumugulo sa isip mo, pero, di ba? Okay naman ang lahat. Naranasan nyo na ba yun? Kasi nga, mayroong spiritual battle. Sabi mo sa katabi mo, may labanan. At ang layunin ng kaaway, bigyan ka ng sandamakmak na problema. Amen po ba? Upang hindi mo magawa ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Sino rito? Ang dami mong problema, makakagawa ka pa ba ng maayos? Makakakilos ka pa ba? Makakapag-isip pa ba ng maayos? Kasi nga, mayroon talagang labanan na hindi mo nakikita. Kaya nga, church, ang challenge ko today, huwag mong hintayin na dumami ang problema, tsaka ka manalangin. Huwag mong hintayin, hallelujah, na kung saan may sakit ka, tsaka ka lang magbabasa ng Biblia. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hallelujah, lift up your shield. Yung faith nyo, itaas nyo, ibig sabihin, every day, dapat tinitrain mo ang iyong pananampalataya. Habang nabubuhay ka, exercise your faith. We must train every day sa faith to have endurance. Amen po ba? Alam po ninyo, habang pinag-aralan ko itong scotum na ito, yung shield ng Roman soldier, no? May isang bagay po akong nakita dito eh. Ang shield po na ito, hindi lang dinisenyo para sa individual protection. Yung shield nito, makikita nyo, marami silang formation, di ba? Kasi nakikita natin, ganyan lang. Pero meron palang iba't ibang formation. No? Hindi lang yung shield na ito para sa isang tao, kundi ginawa ang shield na ito para protektahan ang isang kakampi. Amen? Protektahan ang isang kasama. Roman soldier shield na ito, no? Nag-aayos ng formation na magkatabi, one shield beside another and one soldier beside another. At kapag pinagsama-sama sila, ang kanilang shield, ang individual protection ay naging collective defense.
Kaya parang ang hirap atakihin ng kaaway. Tama po ba? Kapag nanonood kayo ng movie, di ba ang isang sundalo kapag ang dami ng kaaway, kawawa siya. Pero pag may mga kasama siya sa paligid, nakakagawa sila ng formation katulad nito. No? Kita nyo ba yung formation nila? Yan, no? May wedge, may testudo, tortoise, yan. Strength in unity. Nakikita nyo? So ano yung makikita natin dito mga kapatid sa ating shield na yan, sa scutum shield o shield ng Roman soldier? Alam nyo po bang nakita ko? Sabi mo sa katabi mo, you don't, sabi dyan, have to fight alone. Huwag ka makipaglaban na isa lang. We need one another. Amen. Hindi lang trabaho ng pastor ang spiritual battle. Hindi lang trabaho, hallelujah, ng music team ang spiritual battle. Hindi lang trabaho ng leader ang spiritual battle o ng worship team. Hindi lang trabaho ng ministry workers. Lahat tayo, amen. We are the body of Christ. Amen. At minsan, mas malakas ang shield mo kapag meron kang katulong. Hindi sa lahat ng oras malakas ka. Hindi sa lahat ng oras matibay ka, darating ang araw, mahina ka, at kapag mahina ka, doon mo kasama ang katabi mo. Huh? Doon ka maging dependent sa kasama mo. Kaya hindi sa lahat ng oras kaya mo, amen. Minsan malakas ka, pero darating ang araw, mahina ka. At kailangan mo ng may hahawak ng shield mo. May season na ikaw lang ang malakas, pero may season din na mahina ka. Kaya kapag mahina ka, huwag kang lalayo sa church. Kapag mahina ka, huwag kang titigil. Kapag mahina ka, huwag kang tatamarin magsimba. Kapag mahina ka, huwag kang aalis. The more na nanghihina ka, lumapit ka doon sa tao na kung saan ilalapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa pastor mo, sa leader mo, sa mentor mo, hallelujah, sa mature believer sa church, sa mga elder sa church. Kapag nanghihina ka, sabihin mo, sis, nanghihina ako, pray for me. Brad, nanghihina ako, pray for me. Amen. Because sometimes God answer our prayer for strength by sending someone to stand beside us. Hindi mo alam yung katabi mo, malaki pa lang may tutulong sa'yo. May pag-pray ka. Samahan ka. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Sabi ni Ecclesiastes 4:9 and 10, two are better than one. Maganda yung may kasama, hindi lang ito sa buhay may asawa. Hindi lang ito sa bakal, nagpapatala sa kapwa bakal. Ito rin sa mananampalataya na gustong lumakas. May laban na hindi natin kailangang harapin mag-isa. Dahil may mga taong inilagay ang Diyos, no, sa tabi mo para tumulong sa paghawak ng iyong faith. Di sa lahat ng oras, matibay ka, malakas ka. Amen. Amen. Sabi mo, darating ang araw, talagang manghihina ka, pero salamat sa katabi mo na binigay ng Diyos para tulungan ka. Pwede ba natin palakpakan si Lord today? No? Kaya, kamusta yung shield mo? Hallelujah. Question natin, anong nagpapababa ng shield ng faith mo? Bumababa. Bumababa. Maaring takot. Maaring pagod. Ito na lang, sunod itong payag, iwan dito, buong magdamag. Wala, no? Si Sir John Ray, nakita ko agad, sila lang mag-isa, matapang pa din eh. Siyempre, ikaw ang may-ari dito eh. Maiwan ka talaga. Pero sinong gusto rito? Matulog, buong magdamag. Wala. Masarap matulog dito. Amen. So ano nagpapababa ng shield of faith mo? Kasalanan? Kayabangan? Maybe it's time. No? Itaas muli ang faith mo. Dahil gustong-gusto ng Panginoon, nakataas ang faith mo. Ibig sabihin na nakataas ang faith mo, patuloy kang nagtitiwala sa Lord sa hirap at ginhawa. Pwede ba palakpakan natin ang Lord today? Yan. Lesson natin, number 1, ang faith na hindi ginagamit ay faith na madaling manghina. Gamitin mo na. Gamitin mo na, Brother Moy. Di ba? Praise God. Pangalawa, hanggang second point lang po tayo. Ephesians chapter 6, verse 16b. Dahil one verse lang yan. Sabi yan, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Second, sa ating shield of faith. The shield of faith can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Doon natin kinuha sa verse na yan. Sa Tagalog, sabi rito, kayang patayin ng kalasag o yung shield ng pananampalataya ang lahat na nag-aapoy na palaso ng kaaway. Amen? So, word study tayo.
Yung salitang extinguish mula sa Greek word na isbinumi, ibig sabihin meaning to quench, to suppress, to put out completely. So nangulugan, ibig sabihin, faith mo, kundi pinapatay niya pa yung apoy o yung pana na may apoy upang pigilan ito, no, na makasakit sa iyo bilang mananampalataya. Kaya church, kapag sinabi ni Paul na ang shield of faith ay able to extinguish the flaming arrows of the evil one, no, pinapakita niya na ang faith natin hindi lamang pang defense, hindi lamang pang protekta. Tandaan natin, may power itong patayin at patigilin ang atake ng kaaway sa iyong buhay. Amen? Listen carefully. Not all battles are visible. May mga labanan na hindi mo nakikita. Amen? May mga laban na hindi mo nakikita ng iyong mata, pero ramdam ng iyong puso. May mga arrows na hindi mo nakikita, pero tumatama sa isip mo. May mga attacks na walang sugat sa katawan, pero parang ang bigat sa dibdib. Amen? Naranasan niyo na ba yun? May mga laban na tahimik lang, pero buong araw mong dinadala. Paulit-ulit na umaatake sa isip mo, paulit-ulit na umaatake sa puso mo, na nagdadala sa iyo ng kabigatan para manlupaypay ka. Ito yung sinasabi ko na hindi lahat ng laban nakikita ng mata mo. At ang tawag dito ng Biblia, the flaming arrows of the evil one. Kaya pansin mo okay ka naman. Pero paglipas ng buong magdamag, parang iba na. Amen ba? Okay ka naman nung umalis ka ng bahay. Pero pagdating mo ng opisina, iba na ang tama mo. Okay ka naman pag alis mo ng bahay, pero pagdating mo ng school, ang bigat-bigat mo na. Ang bigat na ng pakiramdam mo. Bakit? Kasi nga, katulad ng sinabi ko, may mga atake ang kaaway na hindi mo nakikita, na pinapakita naman sa iyo ng Panginoon. Kaya nga itaas mo yung faith mo. Amen. Hindi lahat ng attack ng kaaway ay obvious. Minsan hindi ito malaking problema. Pero nagsisimula ito sa maliit na pag-iisip. Isip ka ng isip hanggang isang araw lumaki ng lumaki. Naranasan nyo ba yon? Simpleng atake lang, pero habang iniisip mo lumalaki ng lumalaki. Yung kasabihin sa'yo, hindi ka enough. Yung kasabihin sa'yo, hindi ka mahalaga. Walang mangyayari sa buhay mo. Ang tagal mo nang nagtatrabaho, walang mangyayari. Yung paglilingkod mo, wala. Hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Sumuko ka na lang kasi wala ka namang pag-asa eh. Yan ay ang buhay mo eh. Hindi ka na mababago pa. Tandaan po natin, hindi sinabi na Paul na iiwasan ng Diyos ang mga palaso. Ang sinabi niya, mapapatay ng faith mo, mapapatay ng pananampalataya mo ang palaso na anumang aatake sa'yo. Amen. Nandiyan ang problema. Nandiyan ang pagsubok. Hindi sinabi ng Diyos na mawawala yan. Pero dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, kaya kanyan tulungan, mapagtagumpayan lahat ng problema. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Isipin mo yung palaso, doubt. Sino rito yung may doubt? Susundan pa ng fear. Susundan pa ng lies, temptation, discouragement, unforgiveness, condemnation, despair. Ang dami, iba-iba pa yan. Pero andoon yung shield of faith. Amen ba sa may shield of faith? Amen. Hallelujah. Nakayang depensahan. Hallelujah. Alam nyo, sa buong kasulatan ng Bible, ang Diyos po ay hindi niya inaalis yung laban. May laban talaga. Sabi mo sa katabi mo, may laban talaga eh. Pagising mo pa lang, may laban eh. Yung iba sa inyo, pagising pa lang today, may laban na. Sisimba ako, hindi. Umulan sana para may katwiran. Bumaha sana yung daan, di ba? Para di makapunta ng church, di ba? Wala sana akong masakyan. Tinatamad ako, wala akong pamasahe. May laban talaga eh. Hindi pa ako nakakahain. Pagdating sa church, hanggang na lang kain, sa labas na kami. Tapos prayer agad, 9:30. May laban talaga eh. Bukas, magkapagod na naman ako. Bukas, may pasok na naman sa trabaho. Kaya kapag nagulokohan kami dito eh, uuwi kami ng Sunday, di ba mamaya? Uwian namin. After ng youth service, uuwi kami. May magkasabi dyan, thank you Lord, Saturday na naman bukas. Pero Sunday pa lang, no? May laban talaga eh. Pero hindi sinabi ng Lord na iiwanan ka niya sa oras ng laban.
Kasi ipaglalaban ka niya. Palakpakan natin si Jesus today. Amen. Hallelujah. At isa rin sa nakita ko rito, habang pinag-aaralan ko yung shield na ito. And according po sa pag-aaral, yung scotum o yung shield ng Roman soldier, binababad pala nila yan sa tubig. Yan. Isipin mo, napakabigat na, 4 feet wide, tapos 2.3 ang lapad, tapos yung height niya, 4 feet, tapos bababad mo sa tubig. Sino rito yung naligo ka sa swimming pool o sa dagat, na meron kang damit, pantalon, long sleeve. Di ba ang bigat? Pag-ahon mo sa tuyo, tama ba? Babad ka sa swimming pool. Sinasabi ko to kasi maliligo tayo sa Biyernes eh. Subukan mo magbabad. Di ba? Babad ka, akit ka dun sa pagkatapos. Di ba ang bigat ng katawan? Tama ba? Game naman kayo. Mabigat yan. Kung hindi pa, subukan nyo sa Friday. Mabigat yan. Yun pa kaya, may metal, may kahoy, di ba? Tapos gano'n ang taas niya, 4 feet, tapos yung wide niya, 2.6, basta 2 point something. Ibababad yan para matagal. So ang purpose niyan, kaya binababad, no? Para kapag mayroong pumana, yung flaming arrows na tinatawag sa kaaway. Kasi may mga pana nung unang panahon na ordinary lang. Pero may mga pana na kung saan, yung pana, kapag may apoy, kapag pinana yung pana na yon, pag tumama sa kalasag nila at hindi nakababad sa tubig, madaling masunog yung kanilang shield. Kaya ang ginagawa ng Roman soldiers, pinapalakas nila ang katawan nila, binababad nila yan sa tubig, at kapag pupunta sila ng labanan, dala nila yan. Para kapag may pumana sa kanila ng apoy, doon pa lang, pag tama ng pana sa shield nila, namamatay na. Bakit? Kasi babad sa tubig yung kanilang shield. Ibig sabihin, mas matibay ang kanilang depensa, mas matibay ang kanilang proteksyon, mas matibay ang kanilang shield. Hindi lang yan, no? Iniingatan pa nito yung kanilang buhay. Kaya nga, binababad nila yung kanilang shield dahil alam nila na pagdating sa laban, ito yung magliligtas sa kanila. Church, alam nyo ba, dapat ganun din tayo? Amen. Dapat palakasin mo rin ang shield of faith mo. Kung gusto mong maging matibay, kung gusto mong maging malakas sa oras ng laban, dapat nakababad ka sa presensya ng Diyos. Dapat nakababad ka sa panalangin, nakababad ka sa worship, nakababad ka, hallelujah, sa gawain ng Panginoon. Babad tayo sa tubig ng buhay. At sino yung tubig ng buhay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dapat nakababad ka sa presence ng Lord. Sabi ng John 7:38, whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. Babad ka sa presensya ng Lord. Gusto mong maging matibay? Gusto mong maging malakas? Babad. Ibabad mo yung sarili mo sa Panginoon. Manalangin, magbigay ng oras. Sa ibang bagay, nagbababad ka, pero sa Panginoon, wala. Hallelujah. Gusto mong maging matibay sa harap ng battle, pero mahina naman ang spiritual training mo? Hindi pwede yun. Gusto mong magtagumpay, gusto mong maging malakas kapag may problema, pero bihira kang manalangin? Hindi pwede yun. Gusto mong magkaroon ng faith pag may crisis, pero bihira ka magbasa ng Bible? Hindi pwede ka magtagumpay. Sabi mo sa katabi mo, babad. Amen. Hindi sapat yung nasa church ka lang. Hindi sapat yung tumutugtog ka lang. Hindi sapat yung maawit ka lang. Dapat meron kang personal connection sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ibabad mo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. Tanong, saan ka ba nagbababad? Tanong mo yung katabi mo, saan ka nagbababad? Hallelujah. Kasi ang problema kung bakit ang dali mong manghina, ang dali mong sumuko, ang dali mong umayaw, ang dali mong magreklamo, ang bilis mong mawala ng gana, ang bilis mong mawala ng pag-asa, ang bilis mong mag-doubt sa ginawa ng Diyos. Ang bilis mong makalimot sa ginawa sa'yo ng Diyos last year. Bakit? Kasi kung kani-kanino ka nagbababad. Kung saan-saan ka nagbababad. Kung kani-kanino mo binibigay ang oras mo. Kung kani-kanino mo binibigay ang attention mo. At minsan yung lakas mo na uubos, ginagamit mo sa walang kadahilanan. Sa halip na gamitin mo para sa gawain ng Panginoon. Nauubos lang yung spiritual life mo sa ibang bagay.
Nagbababad ka sa chismis, nagbababad ka sa drama, nagbababad ka sa mga negativity, nagbababad ka sa mga bagay na paulit-ulit na lang, nagbababad ka sa mga bagay na nakaraan na. Tapos gusto mo magtagumpay ka, sa ibang bagay ka nagbababad. Bakit hindi mo tagalan yung pagbabad mo sa presensya ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, tagalan mo. Hindi konti lang. Hindi 5 minutes lang. Tagalan mo, habaan mo para maranasan mo yung presensya ng Diyos. Para kapag dumating ang problema, alam mo ang gagawin mo. Hallelujah, alam mo ang sasabihin mo. Bakit? Kasi babad ka sa presensya ng Diyos. May protection ka. Sabi mo sa katabi mo, babad ka ba? Ibabad mo yung sarili mo sa presensya ng Lord. Amen! Amen! Ang apoy ng dyablo ay walang laban sa faith na laging nakababad sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Ulitin ko, ang apoy ng dyablo ay walang laban sa faith na laging nakababad sa presensya ng Diyos. Church, hindi pinangako ng Diyos na wala ng gera. Hindi niya rin pinangako na wala ng palaso. Ngunit ang ipinangako niya, sabi mo sa katabi mo, kayang patayin ng shield of faith ang palaso ng kaaway. Amen po ba? Itaas mo ang iyong faith. Gamitin mo ang iyong faith. Amen. Because our faith is not in ourselves. Alam niyo ba yon? Our faith is the one who is faithful. Walang iba, kundi sa ating Panginoong Hesus. Sabihin natin na malakas, Jesus! Jesus is our confidence. Jesus is our hope. Sabihin natin na malakas, Jesus is our victory. Palakpakan natin si Lord today. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Yung palakpak ng tagumpay. Hallelujah. Woo! So ngayon, alam mo na yung purpose ng shield mo. Huwag kang pumayag na yung shield mo pababain ng kaaway. I-position mo, ibabad mo sa presensya ng Diyos.